Ang nakaraan, nagpakita ang isang bagong malakas na kaiju at binuhay nito ang mga natalong halimaw. Muntik nang mapahamak si Kokoro, buti na lang ay nagpakita si Kafka upang iligtas siya. Laking gulat ng dalaga nang nagbago siya ng anyo. Pagkatapos ng labanan ay nagpagaling sila sa ospital. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, nagpapanak si Kafka sa kaba habang hinihintay nila ang resulta ng kanilang eksaminasyon. Sinisipan nito si Ichikawa dahil siya ang nagyaya sa kanya na sumali ulit sa pagsusulit ng Defense Force. Nagsalita si Ichikawa na anong nangyari sa sinabi niya sa kanya sa ospital na pagpapasalamat at angkol niya doon. Natigilan sila nang tinawag sila ng kanilang boss. Habang tinititigan ang mga envelope na nasa kanilang harapan, naisip ni Kafka na huling tsansa na niya ito at binuksan na niya ang kanyang papel. Sa loob ng isang silid, makikita na nagtipon ang mga nakapasa sa pagsusulit. Hindi sinasadyang mabangga ni Iharo si Ichikawa at humingi siya ng pasensya dito. Naalala nito na siya ang kasamahan ng matandang lalaki sa pagsusulit at nagpakilala sila sa isa't isa. Sa loob ng operation room, pinakita ang pag-uusap ng mga opisyal. Mapapag-alaman natin na bumagsak si Kafka dahil siya ang nakakuha ng pinakamababang marka sa fitness exam at 0 sa aptitude test. Nagsalita ang isang opisyal na sumasang-ayon siya sa kanilang desisyon at nang magsasalita si Mina ay biglang nagsalita si Vice Captain Soshiro na kukunin niya si Kafka. Pinaliwanag nito na totoong ang kanyang mga puntos ay below average ngunit sa aktwal noong huling pagsusulit ay nagawa nitong hanapin ang mahinang parte ng kalaban. Tumulong din siya sa pamamagitan ng pagbigay prioridad sa pagtulong sa iba kaysa sa kanyang sariling puntos upang makapatay ng mga kalaban. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin iyon at higit sa lahat ay sobrang nakakatawa siya. Wika nito. Sinabi pa nito na hindi siya sigurado kung pwede siyang i-promote pero kukunin niya siya at bibigyan ng madaming training. Balik sa silid ng seremonya, sa harap ng lahat, ipinahayag ni Kemono na papasok na si Captain Mina Ashiro sa silid. Pagkaakyat nito sa entablado ay sinabihan ni Kemono ang lahat na mag-uumpisa na ang seremonya at si Kokoro ang magsasalita para sa kanila. Sumagot ito na oo at umakyat na siya sa entablado. Sa harap ni Kokoro at ng lahat, binati ni Mina ang 27 na bagong defense officers at binigay na niya ang papel para sa pagbati sa pagkapasa nila. Pagkatanggap sa papel ay sumaludo si Kokoro at sinabing sa ngalan ng 27 niyang kasamahan ay pinapangako nilang handa nilang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang layunin. Pagkatapos ay nagpasalamat si Mina sa ginawa nitong tulong sa huling pagsusulit at dahil doon ay walang napahamak. Natigilan si Kokoro at bumaba ang tingin nito. Sinabi nito sa kanyang sarili na hindi siya ang nakatalo sa mga halimaw at hinanap niya si Kafka dahil siya dapat mismo ang nakakarinig ng mga salitang ito. Nainis siya kung bakit wala ito. Naalala nito ang katapangan ni Kafka at ang pag-aalala nito sa kanya. Mabilis pumasok si Kafka at humingi ng pasensya sa pang-aabala sa seremonya. Napalingon sila nang marinig nila ang boses nito. Pinaliwanag ng kapitan na in-enroll nila siya bilang kadete kaya hindi siya pinapasok agad. Natuwa si Iharo at Haruichi nang makita siya. Gayon din si Kokoro. Nagulat naman si Aoi. Nagsalita si Vice Captain Soshiro na ngayon nandito na ang lahat ay magbibigay ng talumpati ang kapitan. Sa pagsasalita ng kapitan, nagpasalamat siya sa kanila dahil sumali sila sa Defense Force at pinaliwanag nito ang mga kakaibang nangyayari nitong nakaraan na ang paglaban ngayon sa mga halimaw ay lubhang mapanganib at walang garantiya na makakaligtas sila at maaaring sila ay mamatay. Nakiusap siya na ipagkatiwala nila ang kanilang buhay sa kanya at pinapangako nito na siya ang magiging sandata at panangga nila sa kanilang pakikipaglaban. Sa pagkadala ng emosyon, sumigaw si Kafka sa kapitan na malapit na akong makipaglaban kasama mo Mina. Nagulat ang lahat sa pagsasalita nito at pagtawag nito sa pangalan nito. Natigilan siya nang mapagtanto ang kanyang nagawa. Pagkatapos ay pinarusahan siya ng kapitan na gumawa ng 100 push-ups. Sinabi nito sa sarili na hindi niya sinasadya ang kanyang sinabi. Tuwang-tuwa na naman si Vice Captain Soshiro sa kanya at natigilan ito sa pagtawa nang mapansin na nakangiti ang kapitan pagkatalikod nito. Nagsalita si Kemono na hindi pa man ay inumpisahan na nito ang kanyang pagiging komedyante. Biglang natahimik ang bise-kapitan nang naisip ang nangyari sa pagsusulit. Napansin nito na may kakaiba kay Kafka at gusto niyang malaman kung anong tinatago nito. Samantala, pawis na pawis si Kafka sa kanyang ginawa at pinalakpakan siya ng mga kasamahan nang matapos siya sa push-ups.
Lumapit si Kokoro sa kanya at niyaya niya itong sumama sa kanya upang mag-usap. Nagtanong si Kafka kung hindi ba sila pwedeng mag-usap doon at sumagot si Kokoro na paano sila mag-uusap doon. Nagtanong si Iharu sa dalaga kung magtatapat na ba siya ng pag-ibig at tumanggi siya. Lumapit si Ichikawa sa kanya at nagtanong ulit si Kafka kung ito ba ay kamukha sa high school students na pagtatapat ng pag-ibig sa likod ng school gym. Galit itong lumapit sa kanya at sinabing sumama siya sa kanya. Bumagsak ito at napabuntong hininga na lang si Ichikawa. Sa isang restaurant, napasigaw si Kokoro nang malaman na kumain ng isang kaiju si Kafka kaya siya naging halimaw. Hindi siya makapaniwala at sinabihan siya nito na napakatakaw niya. Sumagot si Kafka na hindi niya sinasadyang makain ito. Sa lakas ng kanilang boses ay sinermon sila ni Ichikawa. Nagtanong si Kafka sa kanila kung sabihin na kaya nila ang kanilang sikreto sa Defense Force at maaring mapagaling nila siya. Hindi sumang-ayon si Kokoro at sinabi nito sa kanila na ang mga malalakas na kaiju na kanilang natatalo ay ginagawang armas ang mga iba't ibang parte ng kanilang katawan at posibleng mangyari ito sa kanya. Hinawakan ni Kafka si Kokoro at nakiusap na huwag niyang ipagsasabi ang kanilang sikreto. Nagulat si Kokoro sa masyadong paglapit nito sa kanya at tinadyakan niya ito. Pumayag ang dalaga at sinabing dahil iniligtas niya ang kanyang buhay at nagbago ang kanyang tono nang sinabi niyang bilang kapalit ay kung magiging kaiju siya na mapanganib sa mga tao ay siya mismo ang papatay sa kanya. Nagulat si Ichikawa sa narinig at ngumiti si Kafka at sinabing aasahan niya ito. Nag-umpisa na ang training ng mga bagong defense officers. Makikita natin si Ichikawa na tumatakbo hawak ang isang baril at isa-isa niyang pinatamaan ang mga target. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang oras na ginugol niya ay 2 oras 55 minuto at 18% ang unleashed power combat niya. Mula sa taas ay namangha ang bise-kapitan dahil lumakas siya sa maikling panahon. Napansin din ito ni Iharu kaya nagmadali siyang pumunta sa pagsasanay. Sinabi nito sa kanyang sarili na hindi siya magpapatalo. Ang resulta niya ay 2 oras 15 minuto at 20% ang combat power. Nilapitan nito si Ichikawa at ipinagmalaki ang kanyang resulta. Naaga ang kanilang pansin nang marinig ang mga boses ng karamihan na namangha sa resulta ni Kokoro dahil naka 1 oras 16 na minuto lang siya at 55% combat power. Nagsalita si Haruichi na kung kailan nagtitraining siya ay parang naging average lang siya kumpara sa dalaga. Tinanong siya ni Aoi kung bakit may oras pa siyang mag-alala at sinabi nitong parehas na sila ng combat power. Tinignan nito ang kanyang screen at pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na susunod ay hihijitin niya ito. Samantala kinutya ni Kokoro sina Ichikawa at Iharu dahil sa mababa nilang resulta. Ang resulta naman ng ating bida ay 6 na oras 39 na minuto at ang combat power niya ay 1%. Napalingon siya kay Kokoro at pinagmalaki na hindi na siya 0%. Hinabol niya ang dalaga at inuutusan na sabihin niya kung gaano siya kagaling. Sinabihan naman siya nito na lumayo siya sa kanya. Bigla siyang tinawag ng bise-kapitan at sinabihan na hindi siya maaaring maging full officer kung ganito lagi ang kanyang resulta at maaaring matanggal siya sa trabaho sa loob lamang ng 3 buwan dahil dito. Nagpanak si Kafka sa narinig at tinawanan na lang siya ni Ichikawa. Pagkatapos, makikita natin na may mga kasama sa Kokoro na naglalakad papasok sa laundry area. Nang pagkapasok nila ay nagulat sila nang makita ang kanilang kapitan. Humingi sila ng pasensya at sumagot ang kapitan na okay lang dahil papaalis na din siya. Tinanong siya nito kung okay na ang pakiramdam niya at sumagot siya na oo at nagpasalamat. Sa paliguan ng mga lalaki, nagreklamo si Kafka sa pagod at tinawag na halimaw ang bise-kapitan. Sinabihan ni Iharu si Ichikawa na kailangan niyang magpalaki ng muscle katulad ng sa kanya. Tumayo si Kafka at pinagmalaki ang kanyang katawan, nagulat si Iharu sa nakita nito at nang bitawan ni Kafka ang kanyang hininga ay lumaki ang tiyan nito at pinagtawanan siya nito. Nagalit si Kafka at sinabihan siya na magiging ganito ang katawan niya kapag naging 28 na siya pataas. Pagkapasok ni Aoi ay nagulat sila sa katawan nito. Dali-dali silang tumalon sa tubig at nagtanong si Aoi kung anong problema. Tuwang-tuwa naman sa kanila si Haruichi. Habang nakababad sa tubig, nagtanong si Iharu sa mga kasama kung anong rason nila sa pagsali sa Defense Force. Sinabihan siya ni Haruichi na siya muna ang sumagot bago ang iba. Ngumiti siya at sumagot na dahil kay Kapitan Mina kaya gusto niyang maging Defense Force. Naikwento nito na noong nasa middle school pa siya ay iniligtas siya nito mula sa halimaw kaya gusto niyang maging tulad niya.
Tinanong niya ang iba at sumagot sila na tulad din ng kanyang karanasan ay dahil din kay Kapitan Mina. Natigilan si Kafka nang tinanong siya ni Iharo kung anong istorya nito. Nagulat sila nang marinig na magkababata sila ng kapitan at nagsumpaan sila noong bata pa sila ay sabay silang sasali sa Defense Force. Nang magpapalam na sana siya ay hinawakan nila siya sa balikat at sinabihan na gusto nilang malaman ang buong istorya. Pagkalabas ni Kakoro sa paliguan ay nakita niya si Ichikawa na pinapaypayan si Kafka. Nagtaka siya kung anong nangyari sa kanila at napagtanto na napahaba ang kanilang kwentuhan kaya sila nagtagal sa loob ng paliguan. Kwinento ni Ichikawa na pinag-usapan nila si Kapitan Mina at sumagot siya na bobo talaga ang mga lalaki. Sa sumunod na araw ay sumailalim sila sa training at iba't ibang aktibidad. Sabay-sabay silang tumakbo, naghanda kung paano magplano sa pagtalo sa halimaw at maging sa pagpapahinga. Nag-training din ulit sa battleground. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, makikita natin ang bida na kahit antok na ay nag-aaral pa din siya at nagulat siya nang nagsalita ang bise-kapitan. Lumingon siya at sinabing ayaw niyang matanggal sa trabaho. Nagtanong ulit ang kapitan na dahil ba ito kay Kapitan Ashiro. Nagulat siya at namula. Sinabi mo ito sa loob ng paliguan di ba? Sumagot si Kafka na nangako siya na makikipaglaban siya kasama siya. Nagtanong ulit si Soshiro na sa tono ng pagsasalita niya ay parang gusto niyang maging bise-kapitan. Sumagot ulit ang bida na gagawin niya ang kanyang makakaya para mangyari ito. Nang patalikod na siya ay nagsalita ito na hindi niya hahayaan na mangyari iyon at binalaan niya ang bida na huwag niyang hahayaan na masyadong idikit ang sarili sa kasamahan nila dahil sa kanilang trabaho ay maaaring may mangyari sa kanila kahit anong oras. Tumunog ang alarm nila at dali-dali silang bumangon. At niyaya na siya ng bise-kapitan sa kanyang unang misyon. At dito nagtatapos ang ating episode 5.